Ang problema sa mga mapa ay tinuturo ng mga ito kung saan tayo dapat pumunta. Pero hindi nila pinapaliwanag kung bakit natin kailangang puntahan. May mga mapa na higit pa sa nagbibigay ng direksyon at impormasyon. Sila rin ay mga salamin ng ating mga ambisyon. Sa mga mapa nakikita natin ang mga hangganan lamang. Pero may iba naman na nakakatanaw ng tulay na mag-uugnay. At sa ating kwento ngayon mga kapatid, mapa ang matatanggap ng mag-asawang Rico at Celia. Pero sa kanila ito ay hindi magsisilbing tulay, kundi isang hagdan. Hagdan na hindi paakyat sa kung saan, kundi pababa sa libingan. Sana po ay inyong maibigan itong kwentong sinulat ni Didit Tanhuacio Marasigan. Sana po kayo ay kilabutan. Sana inyong kaaliwan itong ating handog na palaisipan. Sa Sana Lord, narito na po ang dulang pinamagatang sa puntod na walang pangalan. Kayamanan? Sigurado ka, Celia? Oo, yun ang sabi sa akin ng matandang nagbigay ng mapang to. Paano natin malalaman kung totoo nga to? Ano pa? Gawin natin ang sinasabi sa mapa. Celia, kung totoo to, bakit hindi yung matanda ang humanap sa kayamanan? Ano ka ba, Rico? Ang sabi niya nga, matanda na siya para hanapin pa to. Hindi raw magtatagal. Didikit na ang kanyang likod sa lupa at siya na ay mamamatay na. Nangihinayang siyang walang makinabang sa kayamanan. Kaya sa akin niya ito binigay. Bakit daw? Ay, aba, anong malay ko? Kailangan pa bang may dahilan ng lahat ng bagay? Ang importante, sa akin niya binigay ang mapa. At ang dapat natin gawin, sundin ang mga nakasulat dito para mapasa atin ang yamang to. Ayan, tingnan mo. Nakabaon daw sa lupa. Kung sa bagay. Pero paano nga kung totoo yan? Yun na nga. Walang mawawala sa atin kung subukan natin to. Dahil dito rin mismo sa ating baryo matatagpuan ang nakasulat sa mapang to. Pero bakit nga kaya sa'yo binigay yan? Kung gusto mo, hanapin mo yung matandang nagbigay sa akin. At siya mismo, tanungin mo, para hindi ka na paulit-ulit sa sinasabi mo dyan. Teka, saan mo ba siya nakita? At bakit hindi ka mo nakikilala? Lahat ng naninirahan dito sa baryo, kung di man natin kilala sa pangalan, namumukhaan naman natin. Aba, ano bang malay ko? Basta matagal na raw siyang naglalakad at naghahanap ng mapagbibigyan ng mapang to. Ngayon daw na naibigay niya na sa akin, matatahimik na siya at handa nang mamatay anumang oras. Nakakapagtaka talaga. Hoy, Rico! Ano ka ba? Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Celia, ano pa? Nag-iisip pa ako. Basahin mo na yung unang hakbang. Dali, Sandali. no? Teka lang. Rico, ano ba? Kaya mo bang gawin? Narito na ako. Susubukan ko pero hindi ako nangangakong magagawa ko to, Celia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Humayo kayo at gawing gabay ang Espiritu ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng... Padre! Nawawala ang santong patron ng ating simbahan! Padre Mauro! May kumuha ng ating patron mula sa likod ng altar! Ano? Hindi. Wala daw. Sino maaaring gumawa nito? Padre, buksan niyo po ang pinto patungo sa likod ng altar. Kailangan masundan natin kung sino man ang kumuha ng santong patron.
Rico, baka masundan tayo ng nakakita sa atin. Hindi. Tatuloy-tuloy lang ang takbo natin. Sa guba tayo magtago, Celia. Doon natin hihintayin dumilim. Rico, sa tingin mo, totoo ang sinabi sa atin ng matandang nagbigay ng mapa? Bakit siya magsisinungaling? Tandaan mo, Celia, pag nakuha natin ang kayamanan, makakaalis na tayo rito sa baryo. Magiging mayaman na tayo. Bilisan mo! Mag-iingat ka! Baka mabitiwan mo yung santong patron! Hindi! Mahigpit ang pagkakayakap ko rito. Ito ang susi sa pagyaman natin. Nasaan kaya yung Mahabaging langit. Sinong magkaka-interes na nakawin ng santong patron ng ating baryo? Mabilis silang nagtatakbo. Sino kaya ang mga walang hiyang gumawa nito? At saka Donato, bakit ang patron? Wala namang nakapalamuting alahas sa korona nito, kahit sa damit na suot nito. Ate Amihan! Kuya Donato, maaring sa loob ng katawan ng ating santong patron. Doon may nakapaloob. Padre Mauro, wala akong alam na maaaring taglay ang ating santong patron. Isa pa, siya'y nililok sa kahoy, kaya't nasisiguro ko na walang nakapaloob sa kanyang katawan. Ay kung ganon, bakit? Ano ang layunin ng nagnakaw sa kanya? Mina, maaaring ang iyong ina. Maaaring may alam siya. Dahil minsan na nawala ang santong patron natin. Padre Mauro? Padre? Alam ng matatanda dito sa baryo kung ano nangyari. At sa pagkawala ng ating santong patron, maaaring maulit ang lahat. Ano po ang tinutukoy niyo? Panganib ba ito, Padre? Higit pa sa panganib, Donato. Amihan, kaya nga kailangan makausap ko agad si Tinay. Nasa bahay po si Inay. Papupuntahin ko po agad dito. Mag-ingat ka sa daan, Mina. Sapagkat kung hindi maibabalik ang ating santong patron bago dumilim, hindi ko alam kung anong sasalakay sa ating baryo kapag sumapit na ang gabi at lumatag ang kadiliman. Rico, matagal pa bago lumatag ang dilim. Wala namang nakasunod sa atin. Bakit hindi pa tayo dumiretso sa dapat nating puntahan? Celia, kapag pumunta tayo ron na maliwanag pa, maaaring may makakita sa atin. Hindi madaling ikubli ang santong patron na dala natin. Pero... At alalahanin mo, siguradong marami na naghahanap sa atin. Dahil marami nakakita ng bigla kong dukutin ang santong patron sa altar ng simbahan. Mabuti na nga lang at nakalayo agad tayo. Hindi nila tayo nasundan. Kaya nga maghihintay tayo ng dilim. Kapag naggabi na, siguradong magkakasundo silang ipagpabukas ng paghahanap sa santong patron at magiging paborian sa atin. Dahil makakakilos na tayo ng malaya. At mabilis nating magagawa ang nakalagay sa mapa. Tama! Tama, Celia! Malapit ng maghapunan. Ikaw naman, gusto mo pang magkape? Gusto kong mainitan ng sikmura ko. Hindi ko pa rin lubos maisip, Amihan. Bakit ninakaw ang santong patron? Pero Donato, hindi ba mas kataka-taka ang pag-aalala ni Padre Mauro? Isa pa yun. Anong sinasabi niyang panganib? Bakit malalagay sa panganib ang buong baryo? Oo nga. At saka, bakit ayaw niyang ipagtapat sa atin? Teka, bumalik na kaya si Mina? Naisama na kaya niya sa simbahan ng kanyang ina? Bakit hindi tayo bumalik doon para malaman natin? Ay, siguro nga mas maganda yung sinabi mo. Alamin tuloy natin kung paano natin matutulungan si Padre Mauro.
Narito na tayo sa sementeryo. Hawakan mo ang santong patron. Oo. Magsisindi ako ng kandila para hanapin ang mismong lugar kung saan tayo maghuhubay. Oo. Sige. Akin ang mapa. Ito, ilatag mo rito sa pundod. Ayan, dito. Dapat tayo maghukay sa tapat ng isang puntod na may rebulto ng anghel na si Gabriel na may tinatapakang paniki. Nadaanan natin yun, Rico. Naroon dun sa dulo ng sementeryo. Nakahiwalay sa karamihan. Kailangan bumalik tayo ron. Doon tayo maghukay at saka natin ibaon ng santong patron. Ito raw ang magbibigay daan para bumuka ang lupa at makikita na natin ang kayamanang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Masakit na ang mga kamay ko. Mabigat ang palang panghukay at siguro naman tama na ang lalim na ito. Oo, kasya na ang santong patron. Sa hukay na yan. Sige na. Iabot mo na sa akin. Oh, ito. Yan. At ilalapat ko siya sa lupa ng pataob tulad nung sinasabi sa mapa. Oh, ito. Yan. Ngayon, ang huling hakbang. Ilang sandali na lang. Lilitaw ng kayamanan. Rico! Bumuka na ang lupa! Pero malakas ang pagbuga ng kinatatayuan ko. Pag hindi tumigil ang paglindol, mahuhulog ako sa siwang. Hawawa ka sa akin, dali! Celia! Pumanap ka ng maaaring kapitan! Rico! Huwag kang bibitaw! Hindi! Kakainin tayo ng lupa! Sa wakas, nakalaya ako sa aking bilangguan. Ang santong hadlang sa aking pagbabalik ay siya ngayong nakabaon sa lupa. Kasama ng mga hangal na nilalang na naniwala sa aking alagad na may nakabaong kayamanan sa aking puntod. Lapit mga alagad ko! Sa gabing ito, babawiin natin ang talagang sa akin! Ang upang higit na maging madali ang aking paglalakbay, magpapalit ako ng anyo. Hintayin ninyo ako. Ako ang magtuturo kung saan tayo unang sasalakay! Diyos ko, anong nangyayari? Nag-iisa pa naman ako rito sa aming kubo. Saka pa lumindol ng malakas. Salamat na lang at tumigil na. Pero, nasan kaya si nanay nang mangyari ang lindol? Sana naman ligtas siya ngayon. Tumigil na ang lindol. Salamat. Nangyari ng kinatatakutan natin, Padre Mauro. Nang unang maghasik ng takot si Esteban sa bayang ito, ang santong patron lamang ang naging dahilan para maibalik ang kapayapaan at maibalik sa ilalim ng lupa ang mga kampo ni Esteban. Pati na rin si Esteban. Siguradong may nanlinlang sa mga nagnakaw ng ribulto, tulad ng nangyaring paglilinlang dati sa aking mga magulang. Oo, malinaw pa sa akin ang lahat, Tinay. Ang mga magulang mo ang nilinlang ng mga kampon ni Esteban, kaya nakapaghasik siya ng lagim noon. At ngayon, mukhang mauulit ang nangyari noon. Anong pwede natin magawa para mapigil ang pwedeng maganap na pagsalakay ni Esteban dito sa baryo? Pero Padre Mauro, kailangan munang makasiguro tayo na ang naganap na paglindol may kinalaman nga kay Esteban. Paano?
ang kanyang puntod, Padre Mauro. Kailangan puntahan natin. Pero madilim na. Malalim na ang gabi. Ipagpabukas na natin dahil kung may kinalaman to kay Esteban, mapanganib na lumabas tayo at maglakad sa dilim. Tsaka na bumangon na rin ang kanyang mga alagad at magkakasama na sila ngayon. Padre, kailangan nating balaan ang mga taga-baryo. Baka salakayin nila ang mga naglalakad sa daan. Ang kampana. Patutunugin ko ang kampana para magsiuwi na sila. Tumigil na ang paglindol. Huwag na kaya tayong tumuloy sa simbahan. Amihan, malapit na tayo roon. Tumuloy na tayo. Kinakabahan ako. Matagal na tayong naninirahan dito sa baryo. Ngayon lang lumindol ng ganon na para bang may bahagi ng lupa na bumuka. Akala mo lamang yon. Sadya lang siguro malakas ang naging paglindol. Baka mamaya umulit ang lindol. Kaya nga dapat natin bilisan ang paglalakad. Dahil baka masigit tayong maging ligtas sa loob ng simbahan. Sumunod kayo sa akin. Kailangang sumalakay na tayo ngayon dahil uhaw na uhaw ako. Kailangan ko ng sariwang dugo na magpapanumbalik ng aking kabataan. Aking mga paniki, sumunod kayo sa akin! Sandali, Donato. Ano ang ingay na yun? Parang mga paniki. Ayun, sa taas. Pero parang may nangunguna sa kanila. Isang napakalaking palengke. Mahabaging langit. Patungo sila sa kinatatayuan natin. Donato, anong gagawin natin? Takbo, amihan. Kailangan makapasok tayo sa loob ng simbahan. Bilis! Hindi ako matatahimik kung nasa bahay lang ako. Mas mabuting sundan ko si nanay sa simbahan. Gusto ko rin malaman kung ano ang mapag-uusapan nila. Hindi ko makalimutan ang sinabi ni Padre Mauro kanina. Panganib ang idudulot ng pagkawala ng aming santong patron. Panganib para sa buong baryo. Padre Mauro, buksan niyo po ang pinto ng simbahan! Padre! Tulungan niyo po kami! Padre Mauro! May kumakatok sa pinto ng simbahan. Padre Mauro! Tulungan mo Padre! Buksan mo ang pinto! Tulungan natin sila. Tayo na! Salamat! Salamat, Padre Mauro! Malapit na sila! Pumasok kayo, bilis! Ano ang nangyari, amihan? Donato, namumutla kayong dalawa. Mga paniki! At pinangungunahan sila ng isang higanteng paniki! Hindi! Padre Mauro, nagkatotoo ang kinatatakutan natin. Nagbalik si Esteban! Sinong Esteban? Paanong nagbalik? Anong ibig mong sabihin, Padre? Wala nang panahon para magpaliwanag ngayon. Ang kailangan nating gawin ay bigyan babala ang taong bayan. Pero paano, Padre Mauro? Sa sandaling ito,
Nasa himpapawid na ang mga salot. At dahil hindi nila inabutan sina Donato at Amihan, sigurado maghahanap sila ng ibang magiging biktima. Dakilang lumikha, ituro mo po sa akin ang dapat naming gawin. Mga hangal! Bakit pinabayaan yung makapagtago sa simbahan ng mga taong yun? Uhaw na ako! Kailangan ko ng sariwang dugo! Bababa ako sa lupa. Iwan niyo ako. Humanap kayo na makakapagtighaw ng sarili niyong uhaw. Ako mismo ang hahanap ng aking biktima. Mga paniking walang silbi! Kailangan ko ng sariwa at batang-batang biktima! Manong! Manong! Babae, malapit siya sa akin. Hindi ko na pala kailangan lumayo. Manong! Hindi po kayo inano ng napakaraming paniki. Nakita kong lumapit sa inyo mga paniki at... Hindi ka tao? Huwag kang matakot. Lumapit ka. Matulis ang iyong mga pangil. Pulang-pulang yung mga mata. Huwag kang lalapit. Sariwang-sariwa ka. At sa tingin ko isa kang birhen. Hindi. Maawa ka. Anong gagawin ko? Halika rito! Hindi ito maaari. Pinitawan niya ako. Ikaw ay anak ni Tinay. Paano mo nalaman? Bakit kilala mo ang aking ina? Kailangan sumama ka sa akin. Hindi. Ayoko! Nagbago siya ng anyo. Naging higanting paniki. Bitawan mo ako! Sasama ka sa akin! Hindi! Hindi! Nagsimula na siyang lumipad. Pero napakahigpit na pagkakahawak niya sa akin. Anong gagawin mo sa akin, ha? Saan mo ako dadalhin? Tumahimik ka! Nagbunga ang lahat. Kailangang mailayo kita sa mga tao sapagkat ikaw ay dugo ng aking dugo at laman ng aking laman! Hindi. Mahabaging langit. Tinay? Bakit? Bigla akong kinabahan. Si Mina. Oh, ano tungkol kay Mina? Tinay, namumutla ka. Tinay? Bakit? Padre, iba ang nararamdaman ko. Si Mina. Ano nangyari? Anong nakita mo sa iyong pangitain? Hindi ko alam. Pero nasa panganib siya. Kung paano at bakit, hindi ko alam. Pero ramdam ko sa sandaling ito, nasa panganib ang anak ko. Saan mo ako dadalhin? Maawa ka. Ikaw ang aking prinsesa at tayong dalawa ay maghahari sa mundong ito. Taglay ang kapangyarihan. Hindi! Nagsisinungaling ka! Hindi mo ako anak! Maniniwala ka rin. Bukas, makukumpleto ang pagbilog ng buwan. Magbabagong anyo ka. Magiging paniki ka na rin! Hindi! Hindi totoo yan! Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging katulad mo! Isa kang kampo ng kadiliman! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!
Anong nakita mo? Ano sa palagay mong ginawa ni Esteban kay Mina? Hindi ko alam, Donato. Ang tangi kong nararamdaman, nasa panganib ang anak ko. Sandali! Tinay, hindi ko maunawaan ang lahat ng ito! Paano naging anak ni Esteban si Mina? Oo nga, kung si Esteban ay ang taong paniki, isang kampo ng kadiliman, paano siya naging ama ni Mina? Paano kayo nagkaroon ng ugnayan, Tinay? Rico, napakadilim at halos hindi ako magagalaw. Celia, buhay pa tayo. Pero lupa ang nasa ibabaw natin. Kaya may espasyo pa ay dahil sa hukay na ginawa mo para ibaon ang santong patron. Hindi, sa pakiramdam ko, tayo'y nasa isang malalim na hukay at may nakakapakong lagusan na maaari nating gapangan. Ayokong gumapang! Baka lalo tayong may libing ng buhay. Rico, ano tong nangyayari sa atin? Celia, magpakatatag ka. Kailangan magtulungan tayo para makalabas dito. Kasalanan ko to. Nagpaloko ako dun sa matandang yun. Tama na. Hindi ito ang oras para dyan. Kailangan natin mag-isip. Dito na tayo mamamatay. Ayoko pang mamatay. Celia! Makinig ka. Kakaunti ang hangin narito sa kinilalagyan natin. Kapag hindi ka kumalma, yan ang ikamamatay natin dito. Natatakot ako. Alam ko. At ganun din ang nararamdaman ko. Pero kung ayaw mong dito mamatay, lalo na ako, pilitin mo kumalma. Dahil hindi tayo makakalabas sa kinalalagyan natin. Kung isa sa atin ay manghihina ang loob at lalong matatakot. Biniwan mo ako. Hindi ako magiging kampo ng kadiliman. Aking mga alagad! Bumalik kayo! Sila ang mga paniking nakita ko kanina. Kung ito na ang aking katapusan, mas mabuti pang mamatay ako sa mabilis na paraan. Kakagatin ko ang kanyang braso para mabitawan niya ako at mahulog ako sa aking kamatayan. Aking prinsesa, hindi mo ako masasaktan. Matagal na akong patay. At nakabalik lamang ako dahil sa dalawang nilalang naghahaman sa kayamanan. Hindi. Lalo humigpit ang pagkakiyakap niya sa akin. Saan mo ako dadalhin? Saan mo ako isasama, ha? Sa isang lugar na maaari kang ihanda ng aking mga alagad. Sa iyong pagbabagong anyo. Kaya na! Ganap ang aking kaligayahan sapagkat bukod sa ako ay nakabalik, nalaman ko ring ako ay nagkaanak kay Tinay! Pinili ni Padre Mauro na lumayo at patunugin ang kampana ng simbahan. Paano nangyari ang lahat? Tilay, magkakilala tayo rito sa baryo. Bakit hindi namin nabalitaan na si Mina? Siya ay anak ng isang halimaw. Nilinlang ni Esteban ang aking mga magulang. Anong kailangan mo sa akin? Gising ka na pala. Bakit ako narito sa isang kwarto? Para maging akin. Hindi. Ang huli kong natatandaan,
magkaharap tayo at ang aking magulang, hinihingi mo sa kanila ang pahintulot na ako ay maging asawa mo. At ayaw nilang pumayag, Tinay. Kaya, nilason ko sila. Hindi. Demonyo ka. Pinatay mo ang aking mga magulang. Pero bago sila ganap na nalagutan ng hininga, napakinabangan ko ang kanilang dugo. Kampon ka ng kadiliman. Patayin mo na rin ako. Hindi ko gagawin yan. Ikaw ang napili kong maging ina ng aking mga anak. Mamamatay na muna ako. Mananatili kang buhay para maging ina ng aking mga anak. At hindi ako papayag na maangkin ka pa ng iba! Hindi! Halika rito! Wag! 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 Nangyari ang lahat nung nawala ang Santong Patron. Pero sa pagtutulong-tulong ng mga kalalakihan sa baryong ito, naibalik dito sa simbahan ng Santong Patron at napatay si Esteban. Hanggang inilibing nila ito at hindi nila nilagyan ng pangalan ng kanyang puntod upang tuluyang makalimutan ang lahat ng madidilim na bahaging niyo ng baryong ito. Pero nagbunga ang paglapastangan sa iyo, Tinay. Oo. Oo. At kahit alam kong demonyo ang ama ng aking ipinagbubuntis, hindi ko siya ipinalaglag. Binuhay ko siya. Pinalaki. At inakala kong mananatili ang lihim ng kanyang pinagmulan. Maaaring nagbalik si Esteban dahil kay Mina. Hindi niya alam na nagbunga ang lahat. At alam ko, sa puso ko, normal si Mina. Hindi siya katulad ng kanyang ama na isang halimaw. Dito, sa tuktok ng bundok na ito, dito ka mananatili hanggang magbagong anyo ka. Bukas ng gabi. Magkukunwari akong naniniwala para makahanap ako ng paraan na matakasan siya. Magsitahimik kayo, aking mga alagad! Alam kong tulad ko ay nauuhaw na rin kayo sa sariwang dugo. Hindi matatapos ang gabing ito at tayo ay sasalakay. Ngunit, una sa lahat, gusto kong malaman ninyo, ang babaeng ito ay hindi nyo dapat galawin. Sapagkat siya ay aking prinsesa. At kapag nabuo na ang pagbilog ng buwan, siya ay magiging katulad na rin natin. Alam ko, masaya kayo. Mayroon na tayong prinsesa. Anong gagawin mo sa akin? Ikaw ay aking prinsesa. Aking anak, hindi ka masasaktan. Hihintayin kong makumpleto ang iyong pagiging paniki. Saan kayo pupunta? Maghahanap ng sariwang dugo sapagkat sa iyong pagbabago ngayon, alam kong yun ang una mong kakailanganin. Hindi totoo ang sinasabi niya. Pagsasaluhan natin ang sariwang dugo na siyang magpapanatili sa aking buhay. Maghihintay ako. Naniniwala ka na? Oo. Hindi mo ako malilinlang. Aalis ako, pero tatanuran ka ng aking mga alagad. Maiiwan ang ilan sa inyo at ang karamihan sasama sa akin. Tayo na! Wala akong makitang nilalang na maaari nating mabiktima. Sasalakay tayo sa loob ng bahay
Bababa ako! Sumunod kayo. Ngayon, mag-aanyong tao ako para makapasok sa bahay na ito. Sino ba yan? Bakit pinupuwersa mo ang aming pinto, ha? Isang bisitang nauuhaw lamang. At kayo ang aking kailangan! Mga panigi! Napakaraming panigi! Rico, nahihirapan na akong huminga. Numinipis na hangin sa kinilalagyan natin. Rico, dito na tayo mamamatay. Hindi ako papayag na malibing tayo ng buhay. Anong gagawin mo? Maghintay ka. Pipilitin kong gumapang sa nakakapakong siwang. Huwag mo akong iiwan. Celia, ramdam ko may dumadaloy na hangin. Bagamat mahina, pero may hangin dito. Dito tayo makakalabas. Parang napakalalim ng ating kinaroroonan. Maaring hindi na tayo makaalis dito. Huwag mo sabihin yan. Dobleng parusa ang dinaranas natin ngayon. Kung hindi ako naniwala sa matandang nagbigay sa akin ng mapa, hindi tayo malalagay sa ganitong sitwasyon. Celia! Nadamay ka dahil sa akin. Naniwala rin ako. Pero higit sa sumpang dala ng mapa, nagkasala tayo, Celia. Rico! Ang santong patron ng baryo natin. Ninakaw natin. Oo, tama ka. Nagkasala tayo. Napakalaking kasalanan ang nagawa natin. May kumakatok sa pinto ng simbahan? Baka si Mina. Tayo na! Buksan natin ang pintuan! Sandali, Tinay. Bakit, Donato? Paano kung si Esteban ang kumakatok? Mabuti pang hintayin natin ang pasya ni Padre Mauro. Pero nasa taas ng kampanaryo si Padre Mauro. Maaari niyang silipin mula roon kung sino ang kumakatok. Mapanganib sa labas. Kung si Mina ang kumakatok, Dapat ay nagpakilala na siya. Kaya hindi natin bubuksan ang pinto hanggat hindi natin natitiyak kung sino ang kumakatok na yan. Narito na akong muli, mahal kong anak. Naganyong tao na ulit siya. At higit na, bumata kaysa sa dati. At isasalin ko sa iyo ang sariwang dugo. Hindi. Hawak niya sa palad ang isang puso ng tao. Sinundan. Hindi niya na ako pinasundan sa kanyang mga alagad na paniki. Kung ano man ang dahilan, ayoko nang malaman. Kailangan makalayo ako rito. Kailangan makabalik ako sa bayan. Hindi. Talampas. Wala
wala na akong madadaanan. Wala akong ibang mapupuntahan. Ito ang dahilan kaya hinayaan niya ako makatakbo palayo. Hindi ako makakaalis dito. Paano ako makakababa sa bundok na to? Paano? Buksan niyo ang pinto ng simbahan! Padre Mauro! Natanaw niyo ba kung sino yung kumakatok? Oo! Isang taong duguan! Babae po ba, Padre? O lalaki? Sa tingin ko, lalaki siya. Kung ganoon, may naging biktima na si Esteban. At matitiyak lamang natin yan kung bubuksan natin ang pinto ng simbahan. Tayo na! Sino ba ang... Baging langit! Duguan ang lalaking ito! Tulong. Marami siyang sugat. Parang mga kagat. Paniki. Napakaraming paniki. Inatake nila ang kapamilya ko. Patay na sila. Hindi. Nagsimula na maghasik ng lagim si Esteban. Padre! Paano kung hindi lang siya ang biktima ni Esteban? Paano kung ang buong baryo pala pinatay na niya? Hindi niya gagawin yon. Kailangan niya ng taong magiging alipin niya. Paano mo natiyak yan, Tinay? Nakikita mo ba ang itsura ng taong ito? Walang bahagi ng katawan niya na walang sugat. At yan din ang sasapitin nating lahat kung hindi mapapatay si Esteban! Nagkakamali ka, Amihan. Huminahon ka muna. Dalhin na natin siya sa loob para magamot ang mga sugat niya. Ikantado niyo muli ang pinto ng simbahan. Dali! Tayo na! Kumapit ka sa akin! Kami na ni Amihan na magsasara ng pinto. Amihan, hindi si Esteban ang susi para matapos ang panganib. Hindi ko maintindihan. Ang santong patron, kailangan maibalik siya sa altar ng simbahang ito para magbalik ang kapayapaan at malibol ang mga kampo ni Esteban. Ang tanging paraan para makababa ako bumalik sa pinanggalingan ko. Pero naroon ang taong paniki. Kung magpapatihulog ako rito sa talampas, mamamatay ako. Kung pipilitin kong bumaba sa pamamagitan ng pagkapit sa mga nakalawit na baging, maaaring maputol ang baging at mahulog ako sa aking kamatayan. Hindi. Ayokong manatili rito. Pero, anong gagawin ko? Mga paniki! Papalapit na sila sa akin! Anong gagawin niya sa akin? Hindi! Hindi! Kinakagat nila ako! Hindi! Wag! Wag! Celia, huwag kang umiyak. Lalo kang mahihirapang huminga. Dito na tayo mamamatay. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Patawad, Rico. Kasalanan ko lahat ng ito. Hindi. Sumungayon ako. Pareho tayo nagkamali. Kung hindi ako pumayag na gawin ang nakasulat sa mapa, hindi tayo mapapahamak ng ganito. Rico, paalam. Alam kong hindi na magtatagal ang buhay natin. Huwag ka magpaalam. Hindi ako papayag na dito tayo malibing, Celia. Rico. Humingi tayo ng tawad sa santong patron. Oo, Rico. Para sa kaligtasan ng ating kaluluwa.
kumot na ito. Ito na ang ipambalot niyo sa katawan ng lalaking yan para hindi tapuan ng insekto ang mga sugat niya. Opo, Padre Mauro. Amihan, anong iniisip mo? Hindi ako makapaniwalang nangyayari ang lahat ng ito. Makinig ka. Pag maliwanag na sa labas, pupuntahan natin ang lahat ng naninirahan sa baryong ito. Titipunin natin sila upang sa paglatag muli ng dilim, dito tayo mananatili sa loob ng simbahan. Para saan, Padre? May mga bintanang bukas ang simbahang ito. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi sila pumasok dito kagabi? Kung bakit hindi nila tayo sinalakay? Padre Mauro. Ang lugar na ito ay nananatiling banal at kinatatakutan nila. Maaari nating tipunin dito mga taga-baryo tuwing sasapit ang dilim. At pag maliwanag na, maaari magbalik ang lahat sa kanya-kanyang bahay. Hanggang kailan po natin gagawin yan? Hanggang matukoy natin kung saan dinala na magnanakaw ang rebulto ng ating santong patron. Kapag naibalik ang santong patron, matatahimik na ang baryo natin, ganun ba? Hindi lang matatahimik, Donato. Mawawala ang kapangyarihan ni Esteban. At sana, hindi lang siya malibing na muli, kundi tuluyan ang maglaho dito sa mundo. Padre, hindi na ako makapaghintay na lumiwanag. Si Mina, nag-aalala ako sa aking anak. Tinay, wala tayong magagawa kundi ang maghintay. Kakampi nila ang dilim ng gabi. Kapag hinanap natin si Mina habang madilim pa, mapapahamak tayong lahat. May naisip ako, Padre. Paano kung yung nagnakaw ng santong patron, dinala nila sa puntod ni Esteban ng rebulto? Baka yun na naging daan para mabuhay muli si Esteban. Hindi ko masasagot yan. Dahil ang santong patron, kinatatakutan ni Esteban. Paano siya makakalaya sa libingan kung inilapit ito sa kanyang puntod? Hindi nila ako kinain. Aray! Patuloy silang dumarami at inililipad nila ako. Kaya nila ako kinagatay para ilipad. Huwag! Para niyo nang awa. Huwag niyo na ako ibalik sa lalaking paniki. Maawa kayo. Rico! Ang santong patron! Naku pa ako! Narito siya malapit sa tabi ko! Kunin mo, Celia. Gusto ko rin mahawakan. Sandali! Nahahawakan ko ang laylayan ng kanyang damit. Hihilahin ko. Ano? Buo pa ba ang rebulto? Sa palagay ko! Celia, bakit hindi tayo humingi ng tawad sa kanya? Bago man lang tayo bawian ng buhay ay... Oo, Rico! Nakakapako pang buong santong patron! Abutin mo siya! Nahihirapan na ako huminga. Rico! Dapat ko na siya, Celia. Nahawakan ko ng kanyang kamay. Sana'y mapatawad niya tayo. Patawad namin, patron. Itinawag kita sa lupa para ilibing bilang pagtupad sa sinasabi ng mapa. Higit kami natukso sa kayamanang ipinangako ng mapa. Napakalaking kasalanan na nagawa namin mag-asawa. Patawarin mo kami. Iligtas mo ang aming kaluluwa. Tulungan mo kaming makalakas dito sa ukan. At ibabalik ka namin sa simbahan. Rico, labihin mo. Malilig na tayo ng buhay, Celia. Santa Patron, tulungan mo kami. Iligtas mo kami.
malapit na kami sa natatayuan ng lalaking paniki. Hindi! Hindi! Kung kailangang lumaban ako sa kanya, lalaban ako. Sa kahit anong paraan. Gagawin ko. Huwag lang akong matulad sa kanya. Huwag lang akong maging taong paniki. Hindi nila ako maibaba sa lupa. Para silang natatakot. Anong nangyayari? Ha? Bumitaw na ang ibang paniki sa akin. Pag lahat sila ay bumitaw, mahuhulog ako sa batuhan. Mamamatay ako. Padre Mauro! Lumilindol na naman! Magsiluhod kayo! Mananalangin tayo! Padre! Umuuga ang mga pader ng simbahan! Huwag kayong matakot! Kailangan natin magdasal! Ano ibig sabihin ng paglindol na ito? Oo nga po, Padre. Bakit nangyayari ito? Manalangin tayo! Manalangin tayo para sa kaligtasan ng buong baryo! Huwag niyong bibitawan ang aking anak. Huwag kayong matakot sa lindol. Hindi! Hindi! Hindi siya dapat mamatay. Kailangan iligtas ko ang aking anak. Kailangan magkanyang paniki ako upang masalo ko siya. Hindi! Hindi! Huli na ako! Hindi! Ano itong ginawa nyo? Anong klase kayong mga alagad? Sa konting pag-uga ng lupa, nanginginig kayo sa takot. Ako pa rin ang dapat nyong sundin! Pinatay nyo ang aking prinsesa! Pinatay nyo ang aking anak! Kakainin siya ng lupa! Kukunin ng lupa ang aking anak! Hindi ako papayag! Mag-aanong paniki ako para mailipad ko siya pabalayo! Rico, may nangyayari! Celia, nakikita ko ang ibig mong sabihin. Nasaan ang patron? Binabalot siya ng liwanag. Ano nangyayari? Rico, gumuguho ang lupa sa ibabaw natin. Nagkakaroon ng daanan ng tangin. Pero magtatapunan tayo. Celia, umangit ka sa lupa. Ikaw ulit, Rico. Umangit tayo kasabay ng suntong patron. Diyos ko, nililigtas na tayo. Iniahon na tayo mula sa kinalalagyan nating hukay. Panaginip ba ito? Nagdadaliri na ba tayo, Celia? Totoo, Rico. Totoo, inaahon tayo sa hukay. Hindi! Hindi! Hindi ako makapagbagong anyo. Tanging sa dilim ng gabi, saka lamang ako nakakapagpalit ng anyo. Hindi ako papayag na lamunin ng lupa ang aking anak. Hahawakan ko siya ng mahigpit. Alam kong mabubuhay siyang muli pagsapit ng dilim. Mga hangal! Pinatay niyo ang aking anak! Ano ang inyong kinatatakutan? Bakit niyo ito ginawa? Ang aking mga alagad na paniki, isa-isang bumabagsak sa lupa. Wala ng buhay. Anong nangyayari? Sino? Sinong gumawa nito? Kaya sila natatakot.
may kung anong kapangyarihang pumapatay sa kanila. Sino ka? Magpakita ka sa akin! Bakit mo inubos sa mga alagad kong paniki? Sino ka? Padre Mauro! Tinay! Amihan! Hali kayo sa labas ng simbahan! Donato, bakit? Ano ang nakita mo? Namumutla ka, Donato. Mga paniki! Maraming paniki! Kung ganun, nakakagala sila kahit maliwanag. Pero bakit hindi ka nila inatake? Yun ang gusto ko makita ninyo. Tayo na! Tingnan natin! Napakaraming paniki, pero walang direksyon ng kanilang paglipad. Isa-isang nalalaglag at wala na silang buhay! Sandali! Huwag ninyo lapitan! Makabuhay pa ang mga yan at nagkukunwari lang napatay para mas madali sila makaatake. Maaaring tama si Donato, pero bakit nangyayari ito? Padre, hindi mo ba napansin? Kasabay ng pagtigil ng lindol ay dumating ang mga paniki. Pero isa-isa silang nalaglag sa lupa na parang mga patay. Parang may isang kapangyarihang lumipol sa kanilang lahat. Pero bakit? At paano? Sino ka? Magpakita ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. May taglay akong kapangyarihan na... Ang aking prinsesa. Nawala ang aking prinsesa. Hindi siya kinain ng lupa. Pero bigla siyang naglaho sa lugar kung saan siya bumagsak. Ano ang nangyayari? Paano ko siya hahanapin? Hindi ako makapagpalit anyo. May kapangyarihang pumipigil sa akin para makapagpalit anyo! Rico, iniahon tayo sa lupa ng Santong Patron. Ligtas na tayo. Nakalalangap na rin tayo ng sariwang hangin. Salamat, mahal na Santong Patron. Bilang ganti, kailangan ibalik natin siya sa kanyang luklukan. Papatayin tayo ng mga kababaryo natin kapag nakita nilang dala natin ang Santong Patron. Iniligtas tayo ngayon ng ating patron. Saka ka pa ba matatakot? Celia! Pinatunayan niyang dininig niya ang paghingi natin ng tawad. Ngayon kailangan tuparin natin ang pangakong binitawan natin. Ibalik natin siya sa simbahan. Patuloy na dumarating ang mga paniki at isa-isang namamatay. Nagpapalit ng anyo ang mga paniking nalalaglag sa harap ng simbahan. Nagaan yung tao ang pinagsama-samang paniki. Isang babae. Hindi! Si Mina! Ang anak ko! Mina! Mina! Hindi siya humihinga. Wala siyang buhay. Walang buhay si Mina. Pinatay siya ni Esteban. Anong nangyari sa'yo, anak? Anong kababalagan ang nangyari sa'yo?
latag ng dilim ng gabi, babalik ang aking kapangyarihan. Makalilipad akong muli. Hahanapin ko ang aking prinsesa at dalawa kaming maghahari sa mundo ng mga buhay. May paraan pa para ibalik ang kanyang hininga. Hindi ako titigil hanggat hindi ko mababalik ang aking prinsesa! Liwanag! Nakasisilaw na liwanag sa aking harapan. Sino ka? Bakit nagtatago ka sa liwanag na taglay mo? Magsalita ka! May epekto sa akin ang kanyang liwanag. Nasusunog ang balat ko. Hindi. Anong ginagawa mo sa akin? Sino ka? Natutuyo ang aking balat dahil sa init ng liwanag. Hinihigop nito ang natitirang lakas ng aking katawan. Mamamatay ang aking katawang tao. Hindi na ako makakabalik sa aking pagiging paniki. Hindi! Huwag! Huwag! Mina! Anak ko! Anak ko! Tinay, naglaho ng lahat ng mga paniki sa paligid. Pati ang nasa tabi kanina ni Mina. Nawala maging ang mga namatay na paniki. Wala na. Anong kababalaghan ang lahat ng ito? Wala akong pakialam sa lahat ng nangyayari. Ang tanging mahalaga sa akin ay mabalik ang buhay na nag-iisa kong anak. Mina! Mina! Padre Mauro! Padre Mauro! Sina Rico at Celia, dala nila ang Santong Patron. Nabawi ninyo ang Santong Patron mula sa magnanakaw. Padre Mauro, ibinabalik na namin ang Santong Patron. Ibinabalik? Patawarin mo kami sa aming ginawa. Kami ang nagnakaw ng Santong Patron. Kung ganon, kayo rin ang dahilan kung bakit sumalaki si Esteban at nagbalik ang mga kampo niyang paniki. At kayo rin ang pumatay kay Mina! Aling Tinay! Kaya ba nakahandusay si Mina at wala na siyang buhay! Wala na! Kasalanan ninyo itong dalawa! Aling Tinay, nakabalik kaming buhay dahil sa ating Santong Patron. Kung kami na nagkasala sa kanya ay kanyang tinulungan, bakit hindi ikaw? Celia, anong ibig mong sabihin? Mahirap ipaliwanag ang dinaanan namin ni Rico. Pero Padre Mauro, ngayon mismo, kung sama-sama nating hihilingin, maaaring mabuhay na muli si Mina. Totoo ang sinasabi ni Celia. Nabaon kami sa lupa matapos lumindol at ang ating Santong Patron. Siya nagligtas sa amin. Siya nag-ahon sa amin sa hukay na kinalagyan namin. Naniniwala ako, Rico. Naniniwala ako, Celia. Padre Mauro. Kaya't hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Buhatin niyo si Mina sa loob ng simbahan. Ibabalik natin sa kanyang luklukan ng Santong Patron. At pagkatapos, sama-sama nating hilingin mabalik ang buhay ni Mina. Dinggin mo ang aming pakiusap. Ikaw ang higit na nakakaalam na hindi kailanman naging bahagi ng kadiliman ng aking anak. Nay? Kinahabagan tayo ng langit. Mina! Nagbalik ka, aking anak! Hindi ako naging paniki. Nasaan ang taong paniki? Hindi ko alam, Mina. Pero isang bagay ang natitiyak ko. Ligtas ka na. Salamat sa mahal na Santong Patron. Ibinalik mo ang anak ko.
Ito lang ang mahalaga. Ngayon alam naming nagbalik na ang katahimikan sa aming baryo. Nagbalik na ang aming proteksyon. Pinatunayan mo sa aming laging mangingibabaw rito sa mundo ang tama. Ang kapangyarihan ng dakilang lumikha.